Sa gitna ng dilim, ako ay mananalangin. Sa gitna ng gulo, patuloy sa'yo kakapit. At kahit di pa maayos ang lahat ng bagay, ipagkakatiwala sa'yo aking buhay. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Lilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Sa lakas ng bagyo, tahanan ko'y salita mo. Sa mahirap na laban, pangako mo ang sandigan. At kahit nasugatan, hindi mo pababayaan. Pagkakatiwalaan, Jesus ang iyong pangalan. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Nilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, magpawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, magpawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Diyos ng lahat. Di mo iiwanan, di pababayaan, magpawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Lilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating alayan ang ating Panginoon ng isang napakalakas at maligayang palakpak? Ito po ay pagsamba at papuri natin sa Panginoon.
Hallelujah, purihin po natin ang Diyos. Alam ko po na marami pong pagsubok ang dumadaan sa buhay natin, pero ang Diyos ay tapat. Panibagong buwan na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon, panibagong buhay, panibagong linggo, panibagong pagkakataon upang sambahin natin ang Panginoon. Kaya sa umaga po na ito, in-encourage ko po kayo na sabay-sabay po tayong umawit sa Diyos. Bigay po natin yung puso natin sa Panginoon. Naniniwala po ko na ang Diyos po ay kasama natin sa umaga po na ito. Karapat-dapat ang pagpupuri sa Panginoong Jesus, Haring manunubos, dinadakila ka, sinasamba. Maghari ka kailanman, kailanmay di ka nagbabago. Kailanman salita mo ay totoo, pangako hindi ako iiwan at pababayaan. Kaya naman ako'y magpupuri sa'yo, O Diyos, Panginoong tunay. Kaya naman tanggapin ang inaalay, maglilingkod habang buhay. Ibibigay aking buhay sa'yo kailanman, sa'yo kailanman. Isang pa nating awitan ng Diyos. Karapat-dapat ang pagpupuri sa Panginoong Jesus, Haring manunubos, dinadakila ka, sinasamba. Maghari ka kailanman, kailanman di ka nagbabago. Kailanman salita mo ay totoo, pangako hindi ako iiwan at pababayaan. Kaya naman ako'y magpupuri sa'yo, O Diyos, Panginoong tunay. Kaya naman tanggapin ng inaalay, maglilingkod habang buhay. Minsan pa, kaya naman ako'y magpupuri sa'yo, O Diyos, Panginoong tunay. Kaya naman tanggapin ng inaalay, maglilingkod habang buhay. Ibibigay aking buhay sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo kailanman, sa'yo kailanman.
sa'yo kailanman. Tunay nga po na ang pagpupuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, chapter 139, verse 14, pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Kaya pwede po ba na tumingin po tayo sa ating mga paligid? Tignan po natin yung paligid natin. Yan po ay pagpapakita na ang kanyang mga nilikha ay tunay na kahanga-hanga. Kaya ngayong araw na to, mga kapatid, patuloy tayo na magpuri at magbigay ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya tayo lahat ay magsitayo at idulog natin sa ating Panginoon itong umaga na to. Tayo po lahat ay yumuko at pumikit. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang kami magpupuri at magpapasalamat, God, sa araw-araw na binibigay mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran, Lord, sa mga kasalanan na nagawa namin, sa mga pagkakamali namin, Panginoon. Kung meron man kayo nakikita sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo, Lord, ibinababa namin sa iyo ito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na babaguhin mo ito, na ibibigay mo sa amin yung bagong puso at bagong isipan, Lord. Kaya ngayong umaga na to, Panginoon, itinataas namin ang aming mga kamay bilang simbolo, Panginoon, na sinusurrender namin itong umaga na to sa iyo lamang, Lord. Kaya, Panginoon, ang pagpupuri namin ay sa iyo lamang. Naniniwala kami, Lord, na mula umpisa ng programang ito hanggang dulo, Lord, ikaw lamang yung mararamdaman namin, Panginoon. Mula sa pag-aawitan, Lord, mula sa iyong lingkod, Panginoon, mula sa magbibigay ng mensahe sa bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord, na tumimo sa aming mga puso at makita sa aming mga buhay, Lord. Practicein namin yun, Panginoon, yung maririnig namin ngayong umaga, God, sa aming mga buhay upang maging maayos, Panginoon, ang pagtingin ng mga tao sa amin, Lord. Dahil ikaw yung nakikita sa amin, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na makamit iyon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo kami ng malawak na pangunawa ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord. Upang sa gayon, Lord, lubos naming maunawaan, God, yung sasabihin mo ngayong umaga na to, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po natin muling palakpakan ng Panginoon. Itaas po natin ang ating mga tinig at puso sa Diyos. Handa na po ba kayong sumampa sa Diyos? Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Come on! Sabay-sabay po kaming magtataas ng kamay sa iyo, Panginoon. Come on! Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay... Parang kanino po? Kay Jesus, ating Diyos. Come on! Haring tunay. Lahat po tayo sumayaw. Sumayaw, umindak. Sa awiting may galak. Ang problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Come on, lumisan pa natin uwitin. Itaas! Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay para sa iyo lang, O Diyos. Kay Jesus, Aking Diyos, Haring tunay, sumayaw, umindak sa awiting may galak. Ang problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Come on! Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang
Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Come on, church, isa pa natin itaas. Itaas, come on, mga kamay. Kayo lamang po. At ito ay ikaw ay, yes, Lord, Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, sumayaw, umindak, sa awitin may galak. Ang problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Isan pa natin itaas ang ating dinig sa Diyos. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Come on, tunay Panginoon na napakasarap pong umawit at magpuri po sa iyo, Lord. Naranasan namin ang katapatan mo sa aming mga buhay. Kaya kami po ay magsasabi, Panginoon, na ika'y tapat. Ang Diyos, come on, ay tapat. Kay tapat, O Diyos. O ang Diyos ay, minsan pa, come on, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Come on! Kung nararanasan mo ang kabutihan ng Panginoon, pwede ka bang umawi sa Diyos? Okay lang po ba yun? At sabayan na rin po natin ng konting galaw. Ito'y para sa Diyos. Sasabihin natin na siya ay tapat. Come on! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Yes, Lord. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Minsan pa. Come on! Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Sa huling pagkakataon, sabayin natin. Siya hindi nagbabago. Come on. Siya hindi nagtatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa, papurihan, banal niyang pangalan. Purihin natin ang Diyos, palakpakan natin siya. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord, sa katapatan na ipinaparanas mo sa amin. Pwede po ba natin muli palakpakan ng Diyos? Amen. Napakasarap pong umiti at umawit sa Panginoon. Tunay na naramdaman po natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Patuloy po tayong umawit sa Diyos. Sambahin natin siya sa pamamagitan ng ating mga buhay.
Sa mga oras ito, Panginoon, kami po ay lumuluhod sa iyo, nagpapakumbaba. Nag-aalay ng isang awitin na nagsasabi, Panginoon, na sa iyo lamang matatagpuan ang kaligtasan at wala ng iba. Lahat ng takot, Panginoon, mawawala. Sapagkat, Lord, kapag kasama ka namin, kapayapaan ang iyong ipinagkakaloob, Panginoon. Kaya, Lord, pasukin mo ang aming mga buhay. Tanggalin mo ang anumang takot na buwabalot dito. Sapagkat, Lord, hindi ka bumaba dito, Panginoon, para mapuno kami ng takot sa puso. Kundi palayain, Lord, sa lahat ng sumasakop sa aming mga buhay. Handa po kaming makinig, Panginoon, sa kung anumang sasabihin mo sa umagang ito. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Handa kaming makinig, Panginoon. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahak. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahak. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan
kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Taas natin ang ating mga tinig sa Diyos. Di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever. Sing to the Lord. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever. Sing to the Lord for the last time. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. We're safe in your presence, Lord. Forever safe in your presence, Lord. Forever safe. Maraming salamat. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayong masabik sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay tanging bilang na ipagkakaloob po sa atin ng ating brother Nelson Batula at mensahe po ng buhay ng ating Pastor Damaso San Diego Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Papuri po sa Panginoon sa panibagong buwan na naman po na ibinigay niya po sa atin. Ito pong kakantahin ko ay punong-puno po ng mataas na pagtingin sa Panginoon. Sinasabi po dito sa kanta na above every pain, above every sickness, above every viruses, there's a God who can wipe those all away. So, there is a King seated among us. Let every heart receive Him now. Where there is praise, He will inhabit. There will be grace and mercy all around. Every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be laid down at His feet. There is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above all kings. Amen.
unto the Lamb honor and glory. Worthy is He who overcame, buried in shame, risen in power. He is alive, and the stone is rolled away, and all our worship will belong to Him forever. And death is conquered, and our Savior holds the keys. And there is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above all kings. It won't be long, we will behold Him, and every tear He'll wipe away. We'll be at home, this war will be over. Soon we will meet our Savior face to face, and every burden will be lifted in His presence, and every trophy will be laid down at His feet. And there is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above all kings. And all our worship will belong to You forever. And holy, holy, for all eternity. There is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above all kings. Jesus Christ, the King above all kings. There is a King, and His name is Jesus. Amen. Hello! So magandang umaga po sa atin lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa napakagandang umaga na ipinagkaloob po niya sa atin. So, tunay po na tulad na sinabi ko nung nakaraang nagsalita ako na there are many reasons para pasalamatan ng Panginoon, papurihan ng Panginoon, at sambahin ng Panginoon sapagkat sabi nga sa simula pa lang po ng paggigising pa lang natin ng umaga ay minulat na tayo sa napakagandang umaga. No, bagamat may problema, pero ano ba yung problema na yan? Sa Diyos na mayroon tayo, right? So kaya sa umagang ito, mga magulang, mga kapatid, ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang mga mensahe natin pong maririnig ngayon linggo nito at sa mga darating na ilang linggo pa o buwan ay may kinalaman po sa mga krisis na pinagdadaanan natin tungkol po sa COVID-19. So hindi po natin alam kung kailan po matatapos. Ito pong tinatawag na krisis na ito. Pero dahil po sa meron tayong series na pag-uusapan po ngayon at sa mga darating na linggong ito po ay sasagot sa mga issue, sa mga katanungan, sa mga emosyon na mga nararamdaman natin. Kaya humanda po tayo ngayon pa lang na linggo na to. Humanda po tayo dahil napakaraming sasabihin ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan natin ang krisis na ito na masyadong nagpapahirap na sa atin. Po, tulad nga po ng sinasabi sa awit, aklat ng awit, chapter 23, verse 1 and 4. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa 4, ang sabi, kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot sapagkat ika'y kagapay. Mga magulang, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito ay may pamagat na a faith that walk through the valley of virus. Wow. Napakaganda.
talagang napapanahon, no po, na pag-uusapan natin ay tungkol po sa krisis, no, na pinagdadaanan natin. Na ang Diyos ay nangako sa atin na hindi tayo pagkukulangin, right? Sa lahat ng ating pangangailangan, sa kabila ng mga dumarating na pagsubok na ito. At ang sabi rito, sasamahan niya tayo sa kinatatakutan nating virus na ito. So meron pa sinasabi sa talata na 5, kabanatang 7, sa 2 Korinto, sa pangalawang Korinto, sabi, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Now, pansinin po natin ito mga magulang, mga kapatid. Kung titingnan natin yung verse na yan, makikita na kagad natin yung lunas sa kinatatakutan natin. Yung emosyon na takot natin. So ano po yung lunas dito? Ano yung antidote na tinatawag dito? Ito po yung kailangan natin mag-focus sa Diyos. Well, katotohanan na talagang kailangan natin mag-focus sa Diyos dahil saan ka magpo-focus? Ang sabi nga ni Corrie ten Boom, no? Sabi ni Corrie ten Boom, if you look at the Word, no? If you look at the Word, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you will be at rest. Wow. Napakaganda. No po? Kasi nga naman, kung titingnan natin yung mundo na yan, talagang mababalisa tayo. At kung titingnan natin yung mga tao, yung mga nangyayari ngayon sa kapanahonan natin, well, malulungkot po tayo, mga magulang, mga kapatid. Pero kung tayo ay titingin sa Diyos, sa ating Panginoon, yung pangako niya sa atin, tayo ay magkakaroon ng kapahingaan. Tandaan po natin mga magulang, mga kapatid, hindi po makakakilos ang ating pananampalataya kung titigil tayo sa Diyos. Well, hindi ko po kaya kayong protektahan sa virus na ito. At ako rin mismo, hindi niyo po ako kayang protektahan sa virus na ito. Pero sa mga mensahe na pag-uusapan natin, mga magulang, mga kapatid, tuwing linggo ay makakatulong sa atin para malaman natin kung ano ang gagawin natin at kung ano ang mga dapat nating itugon sa lahat ng mga nararanasan natin. A faith that works when life does not. So, bagamat tigil lahat, hindi tayo makalabas, walang nangyayari sa atin, nandito lang tayo sa isang lugar na yan, pero yung pananampalataya na gusto ng Diyos ay dapat na umiral sa kanyang mga anak. Hindi ka na nga makakilos, hindi ka pa mananampalataya. So, ano na mangyayari sa buhay natin? Di ba po? So, makikita po natin dito sa sulat ni Apostol Santiago sa chapter 5. No? Makikita natin dito sa chapter, etong Santiago na to na sinulat sa mga Hudyo na mananampalataya at the same time sa mga Kristiyano na nahikayat, no, sa Jerusalem. Makikita natin kung paano hinikayat ni Apostol Santiago na magkaroon sila ng kapayapaan sa kabila ng problema na dinadaanan nila. So kung papansinin natin yung kwento, mga magulang, mga kapatid, nung time na pinapatay si Esteban, no, witness doon si Paul, makita natin na nagkawatak-watak na ang lahat ng mga mananampalataya. So sabi po sa Santiago chapter 1 verse 1, ano po? Ito po ang sabi, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Now, pansinin po natin ito sa English translation na sinasabi sa James 1 chapter 1, no, ng NLT, New Living Translation. Sabi dito, this letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad. So kung papansinin natin mga magulang, mga kapatid, yung sinabing scattered dito, no, scattered dito, no, na pinahintulutan ng Diyos na mangyari na magkawatak-watak ang mga mananampalataya ng Diyos noon ay hindi dahil sa virus. Ito po ay dahil sa persecution. How? Tingnan natin ang nangyayari ngayon. Pwede nating connect sa atin. Bagamat merong kabalisahan, merong takot, kawalan, kalungkutan, pagiging mapag-isa, lagi tayong nasa bahay, boring na tayo. So ang gusto ng sumulat na ito ni Apostol Santiago, magkaroon tayo ng kapayapaan.
At yung kapayapaan na yun, ang siyang magbibigay sa atin. Sa kabila ng kalungkutan, meron tayong kagalakan sa ating mga buhay. Now, tingnan po natin, pag-uusapan natin yung unang emosyon na hindi natin maiiwasan. Ito po yung emosyon ng fear. Pakisabi nyo nga po, fear. Yan, hindi ko po kayo naririnig. So, joke lang po. Nandyan nga pala kayo sa mga tahanan nyo. Nakalimutan ko po kasi. So, well, fear. Ang sabi po, yung fear daw po nito, yung false evidence appearing real, ito po yung mga kasinungalingan na gusto nang iparating ng sanlibutan sa atin. Pero gusto na sumulat ni si Apostle James na ang fear na to, ang takot na ito, ay malpalitan ng katotohanan at ng pananampalataya. Now, tingnan po natin to mga magulang, mga kapatid. Ano ba ang katotohanan na dapat nating alalahanin na makapagpapahina sa ating mga takot at makapagtatatag naman ng pananampalataya natin? Tingnan po natin. What are the things to remember in crisis? Number 1, remember that not everything you hear is true. Wow! No? Yan tayo, mga magulang, mga kapatid. No? Ang sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 15, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. So, well, mga magulang, mga kapatid, hindi po lahat ng mga naririnig natin sa internet, no, sa social media, sa TV, sa radyo, eh dapat nating paniwalaan lahat. Naalala ko lang yung isang nabasa ko nung time na nag-FB ako. Ang sabi, ang lunas daw sa virus na ito, kailangan daw magdikdik ka ng luyang berde ba yun, o asol, o pula, o dilaw, na lagyan mo ng bawang, lagyan mo ng tubig na mainit, lagyan mo ng asin. Kung paniniwalaan ko yun, baka nga gumaling ako kung meron akong virus. Pero ang problema, baka magkaroon akong almoranas. Di ba? Kaya, kung paniniwalaan natin ang lahat ng mga bagay na makikita natin dyan, oh well, baka naman may mga epektong hindi maganda sa atin. So, nandyan yung mga bagay na dapat nating kilatisin. Ibig sabihin, tingnan natin kung ano yung mga bagay lang na ating po pwedeng gawin. Meron pa nga sinasabi na kailangan daw na yung suhob. Ewan ko, yung suhob daw yata yung magpapakulo ng tubig na mainit na lalagyan asin, magsasaklob ka. So, well, marami nagsasabi na ito raw po ay talaga naman daw nakakatulong. Pero ano ba yung suhob kung papalitan mo ng luhod sa Panginoon? Hindi mo na kailangan magsaklob. Luluhod ka lang, pipigit ka lang. Diba? So, well, ano gusto mong paniwalaan? Yung internet na may sariling agenda para lang siya kumita dahil meron siyang gustong mapatunayan lang sa sarili niya? O yung nandoon ka sa manampalataya sa Diyos at mawala yung takot mo na yan? Ang sabi sa Kawikaan chapter 13 verse 16, ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Pansinin mo po yung mga matatalinong tao. Hindi po basta-basta gagawa yan. Yung pang-isipan niya, yung ginagawa niya, gusto niya ma-perfect. Nag-iisip siya. Ito bang nabasa ko na to, susundin ko ba o hindi? Ganun po siya. Nagtatanong siya, nagsesearch siya kung ito ba ay katanggap-tanggap sa kanya o hindi. At kapag nalaman niyang hindi, well, babaliwalain niya lang, yan. Tanong mo sa sarili mo, sino ba yung nagre-report na yan? Sino ba yung nagsasabi na yan? Ano ba ang alam niya? Doktor ba siya? Alam niya ba yung mga bagay tungkol sa virus na yan? Well, it's up to you guys, nasa sa inyo. Kung maniniwala tayo sa lahat ng mga naririnig natin sa internet o saan man. Sabi nga sa Kawikaan chapter 18 verse 2, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman. That is social media. Pagalingan sa social media. Diba? Minsan nga, subukan mo. Ako, nasusubukan ko eh. Minsan kapag alam ko na may nalulungkot na tao, papasahan ko ng verse yan. Alam niyo masakit? Well, hindi ko, ako, pag meron ako natatanggap na verse, ang sasabihin ko kagad, maraming salamat sa encouragement. Ganun kagad ako. No? Masakit, nagpasa ka ng verse ng Bible, yung papalitan pa ng verse ulit, para bang mas maganda yung verse ko sa'yo. Well, ganun ba yung guys? No?
encouragement na yan, dapat yung nabasa mo na ng Word of God na yan, wow, thank you Lord, salamat at sa binigay mong encouragement sa akin. No, tandaan natin mga magulang at mga kapatid, tandaan natin to. Huwag na huwag tayong hahanap ng sagot na siyang makakasira sa ating pagtitiwala sa Diyos. Lalo na sa mga nababasa natin sa internet. Huwag natin pairalin ang feeling natin. Because feelings are highly unreliable and fears never help. Hindi po makakatulong sa atin yan. No po? Wala tayong ibang po pwedeng gawin sa buhay natin para malaman natin kung ano yung kahulugan ng yung virus na yan, kung paano ito nakaka-apekto. Kailangan natin i-search to. Alamin natin talaga kung ano itong virus na ito. Well, sa paunang research na nagawa ko rin, tinignan ko, ano ba itong COVID-19 na ito na sinasabi nito? Ang COVID-19 po is a novel virus. Yun po yun. Ano po yung novel virus, Pastor? Yan yung virus na walang kasing tulad ng virus na naranasan pa nung panahon ng dati pa. Wala po, nag-iisa lang po yan. No? Yan po yung virus na walang katulad, na hindi lahat basta-basta na-apektuhan nito at meron lang may mga edad na matatanda na madalas makapitan at yung mga bata nito, yung mahihina ang immune system. At wala pong gamot na po pwedeng sabihin na magiging gamot ito katulad ng naririnig natin dito sa FB, sa internet, na social media na napakaraming gamot. So wala pong gamot pa nang gagawa, na-imbento para po sa sakit ng COVID-19. That is novel virus. Yan po yung kahalagahan na pagkaunawa natin, pag-alam, pagre-research kung ano yung mga kahulugan na dinadanas nating mga krisis. Hindi sa mga bagay na naririnig natin o nababasa natin sa internet. Now, ano yung pangalawang bagay na dapat nating alalahanin? Remember that this will pass. No? Lilipas yan. Yang paghirap natin, dinadaanan natin yan, lilipas yan. Hindi po mananatili ang lahat ng mga problema na dinadanas ng tao. No po, matatapos po yan at huwag tayong magtaka kung bakit merong mga virus o merong mga problema na dinadaanan ang tao. Katulad sa panahon ngayon. Ano po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 4 verse 12? Mga minamahal, huwag kayong magtaka. No? Don't be surprised, ang sabi dito, sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. So, well, wala pong kaibahan yung dinadanas na problema noon at sa problema ngayon at sa mga daranasan natin problema pa sa darating na panahon. So, ang kagandahan dito, mga magulang, mga kapatid, yung problema na yan, yung virus na yan, hindi po pwedeng, hindi po ito matapos at tumigil. Marami pong depekto o epekto sa katawan ng tao, yung virus na yan. No? Sisirain, nakamamatay, nakasisira ng relasyon, lahat ng bagay na gagawa ng COVID-19 na yan. Bakit po, Pastor? Bakit ganyan po ang nagagawa nito? Dahil po sa kagagawan ng tao. Dahil po sa kasalanan. Dahil po nandito tayo sa mundo na siyang punong-puno ng problema dahil ang naghahari po. Huwag niyo kakalimutan, mga magulang, mga kapatid. Nasa mundo po tayo, nasa lupa po tayo. At ang earth na to ay punong-puno ng mga hindi totoong bagay na pangyayari sa buhay natin. Puro kalungkutan, puro pasakit ang mundong ito. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 24 verse 5 and 19, sinisira ng daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan, ang daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. So wag na po tayong magtaka
No? Para wag tayong malungkot, wag tayong matakot. Bakit? Kasi normal ang lahat na mangyayari. No, meron lang kaming may pag-uusap yung mga kaibigan na mga manggagawa. No, nagtatanong sila, ito bang nangyayari sa atin, normal lang ba na pangyayari sa buhay natin yung virus na ito? So well, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos na ito'y normal lang na mangyayari at sinasabi sa 2 Peter, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. No? Normal lang pala sa atin na dumanas ng mga pagsubok na yun. Sapagkat ang pagsubok na yan, sabi nga ito, ang nagpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya nga kung meron kang problema ngayon, tulad ng virus na ito na nagpapahirap sa'yo, so well, relax. Relax. Sama mo pamilya mo sa loob ng tahanan mo, manood kayo ng TV o anumang bagay na magagawa nyo, enjoy nyo ang buhay nyo sapagkat nandyan lang ang problema. No, nandyan lang ang problema. Hindi mauubos yan, pero iba-ibang klase yan at ito ay matatapos. Dadaan lang sa atin yan at pagdaan nito, magiging maayos na ang lahat. Now, ano pa yung dapat nating tandaan sa krisis na ating pong pinagdadaanan ngayon? Remember to focus on what unchanging. Yun pong maganda sa lahat. No, yung makapag-focus tayo sa mga bagay na hindi nagbabago. Ano ba itong hindi nagbabago na ito? Ito yung pag-ibig ng Diyos. Right? Hindi nagbabago yung pangako niya na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Yun po yung mga hindi nagbabago. Etong hindi nagbabagong pangako ng Diyos na anuman ang nararanasan mo ngayon, nandyan siya. At yung pangako niya na sinasabi na anuman ang ginagawa mo, umiyak ka man, lumuluwa ka man, hindi mo na lamang gagawin mo, ang Diyos nakahandang yumakap sa iyo, bigyan ka ng comfort. So well, wag po natin kakalimutan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17, napakaganda po nito na kailangan natin maintindihan sa buhay natin sapagkat ang Diyos na sinampalatayanan noon at ang Diyos na sinasampalatayanan natin ngayon ay isa. At ang Diyos na to ang siyang makakatulong sa atin. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18, ang bahagya at panandaliang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakatuon, nakatingin, no? Sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang means, so dadaan lang yan. No? Dadaan lang yan. Panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Yung bagay na hindi nakikita rito, ito yung pang-eternal. At yung mga bagay na lumilipas, ito yung pansamantala, yung temporal. Now, ano, pamimiliin kita kapatid. Ano yung gusto mo? Yung makita yung takot? O makita mo yung pangako ng Diyos na anuman ang mangyari sa atin, meron tayong magandang kahinatnan kasama ang ating Diyos. Ang sabi nga, dahil nga temporary lang ang lahat na nakikita natin at nararanasan natin, ang susi para saan? Para maranasan natin, makita natin ang mga bagay na pang-eternal ay yung makita natin ng lahat ng bagay na dinaranas natin ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang plano niya sa iyo, mas maganda ang plano niya sa iyo kaysa sa plano mo sa sarili mo. Yung eternal na hindi nagbabago na to, yung sinasabing pagmamahal ng Diyos sa iyo, kailanman ay hindi lilipas. Maging ang kaligtasan na tinanggap mo, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, masisira ang katawan mo, masisira ang lahat ng bagay, gugunawin ang mundong ito, pero yung pananampalataya, yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos, walang sino man na makakaagaw sa iyo. Yun ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Kahit na madalas na tayo ay tumitingin sa mga pansamantalang mga bagay. Now, ano yung pang-apat na dapat nating alalahanin? Remember that no matter what I go through, God will go through
it with me. Ibig sabihin lang nito, sinasabi, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, ang Diyos ay nasa'yo. Wow, napakatindi yun. So kung ikaw ay dumadanas ng kalungkutan ngayon, paghihirap, nasa tingin mo sarili mo, parang nag-iisa ka na lang, no? Wala ka ng kasama, no? Para bang low moral ka na sa sarili mo. Well, guys, tanungin kita, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Kailan ka ba hindi binigyan ng kapayapaan ng Diyos sa buhay mo kapag dumarating ka sa kalagayan ng hindi maganda sa buhay mo? Ano ba yung virus na yan na hindi kayang patahimikin ang buhay mo, ang isip mo, na kayang gawin ng Diyos sa iyo? Ang sabi sa Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Well, sino sa atin dito ang gusto masunog? Tingnan natin kung di matutupok. So, well, biro lang po. Ito po yung pangako ng Diyos na hindi ka niya iiwan. Na ang Diyos ay nasa'yo. At ang Diyos na to ay patuloy na kakalinga sa buhay mo, sa kabila na nasa valley ka ng virus. No, nandun ka sa kahirapan na nararanasan mo. Sa krisis na dinadaanan natin ngayon, kasama natin ang Diyos at ang Diyos ay nasa iyo. Ano po yung panlima na dapat nating alalahanin? Remember, this is not the end of the story. So, ang ating pong buhay dito sa mundong ito, hindi ibig sabihin na meron kang problema ngayon, dumadaan tayo sa virus na to, para bang sinasabi natin na, Pastor, ito na yata katapusan ng buhay natin. No, kaya nga sa FB makikita natin, ngayon na raw yung pagdating ng Panginoon. No? Ngayon na raw ang pagdating ng Panginoon. Kailan nga, anong date? So, well, alalahanin natin na hindi pa ngayon ang katapusan ng istorya natin sa mundong ito. At marahil, mga magulang, mga kapatid, kung dumadanas tayo ngayon at nararanasan natin yung paghihirap ngayon, baka katiting pa lang yan. Baka pinapractice tayo ng Diyos. At baka meron pang mas malala na pwede pang mangyari. Pero ganun pa man, kung meron pang mas malala na mangyayari, no, sa buhay natin, ang Diyos ay patuloy na nasa atin. At hindi matatapos ang lahat ng bagay na yan sa pangyayari sa buhay natin na hindi natin makakasama ang Diyos. Ang sabi sa Corinto chapter 4 verse 8 and 9, kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Wow! Tama nga yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Kahit na dumadanas tayo ng hirap, nakakatayo pa rin tayo. Pansinin niyo yung mga sarili niyo. Sabi nga na nagsalita rito, tinipisngi mo, namumutok na. No? Saan ba yan? Bunga ba yan ng mga ayuda? No? Nanana ba tayo? No? Pinabayaan ba tayo ng Diyos nang tayo ay nagkaroon ng ECQ? O pinabayaan ka ba ng Diyos nung may EC2? So, well, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Anumang mga problema o krisis na dinadaanan natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na to kailanman ay hindi po nakakalimot sa kanyang mga anak. Pansinin natin, mga magulang, mga kapatid. Darating ang panahon, dumating man sa kalagayan, nagkasakit tayo ng virus, namatay tayo. So, hindi ibig sabihin na tapos na po ang istorya ng buhay mo. Ang tunay na istorya natin, buhay natin, sa langit. Dito, marahil, meron kang pag-iyak, pagluha, dungkot, takot, na umiiral sa iyo dahil dala ng krisis noon o ngayon. Darating ang panahon, ang sabi sa Pahayag, chapter 21, verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan,
dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga buhay. Mga magulat, mga kapatid, meron pong extension ng buhay. Hindi po natapos dito lang. Dalawa ang papupuntahan ng tao, isang paghihirap, isang kasiyahan. Mamili ka. Kung dito naghihirap ka na, at pagdating sa panibagong buhay, na karugtong ng buhay na mangyayari sa iyo, at kung wala ka pa sa Panginoon, mas lalong hirap ang dadanasin mo. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, kung hirap ka ngayon, kasiyahan naman. Kapiling ang Panginoon sa darating mo, sa pagpapatuloy ng istorya mo sa buhay. Yun ang kagandahan na sinasabi ng Diyos. Now, ano yung last na sinasabi na dapat nating alalahanin? No? Kapag may krisis tayong dinadaanan, remember that God wants to use you to help others. Yes, gusto ng Diyos na i-comfort ka. Yes, gusto ng Diyos na iligtas ka. Yes, gusto ng Diyos na tulungan ka sa lahat ng mga dalahin mo. Pero gusto rin ng Diyos na makatulong ka sa kapwa mo. Well, pwede mo sabihin, Pastor, paano niyan? Hindi nga kami makalabas ng bahay. So, well, GCQ na ngayon. Di ba? Naalala ko nga yung takot namin na magpunta ng Pandi. Napakahirap talaga. Bakit? Kasi hindi namin alam kung papapasukin kami sa highway. Nung unang pagdadala namin ng mga relief goods dyan po sa Pandi, Bulacan. Nagkaisa kami ng mga pastor, ng mga manggagawa, na kung hindi kami pararanin, so well, di umuwi. Di ba? At least merong ginawang, nag-effort ka na gusto mong mangyari na makatulong sa mga kapatiran doon sa Pandi. Well, alam niyo po ba, nung bumiyahe kami, wala lang eh. Wala lang. Yung truck, nakabalagbag ang mga truck ng mga sundalo sa highway, wala nagche-checkpoint halos at nakarating kami ng Matiwasay doon sa Pandi at nakapagdala kami ng mga relief goods doon. Yun yung Diyos na mabuti sa lahat. Dahil nangyayari at nagagawa ang lahat ng bagay nito dahil tinitingnan natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kabila ng dinadaanan natin na valley of virus, sinasabing kaguluhan sa mga bagay na nangyayari o krisis sa mundong ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na manampalataya sa Kanya at gawin yung mga bagay na pwede nating itulong sa ating kapwa sa kabila ng krisis na nangyayari ngayon. Mga magulang, mga kapatid, kailangan nating i-apply yung mga naranasan nating paghihirap ngayong mga nagdaang mga araw. Napakaraming pagbabago na nangyari. Pero kung mananatili sa iyo yung hirap, takot, pag-aalala, dahil sa dinanas mong krisis na yan, kailan ka pa makakatulong sa kapwa mo. Pansinin natin yung mga alagad, mga magulang, mga kapatid. Sa kabila ng merong persecution, nandun pa rin, nakakasulat sila, nakakatulong sila sa kapwa nila, mananampalataya, na sinasabing nagkawatak-watak upang bigyan sila ng i-comfort sila. Bigyan sila ng encouragement na makapagpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon at sila ng mga alagad ay hindi na natili sa kanilang tahanan, bagamat mayroong persecution, patuloy silang nagatid ng salita ng Diyos kahit na mamatay sila. Bakit? Kasi alam nila na yung naghihintay sa kanilang buhay ay yung buhay na matiwasay at yun ay sa piling ng ating Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, where's your faith? Asaan natin ang ating pananampalataya? Unti-unti na bang nawawala dahil sa ating mga takot na nararanasan? Binago na ba yung pananampalataya mo noon na nung simulang nakakilala ka sa Panginoon, parang ayaw mo nang tumigil sa bahay dahil gusto mo lahat ipaglingkod mo sa Panginoon? So ngayon ba na dumanas tayong ilang buwan na halos hindi tayo makaalis ng bahay, pwede ba tayong tumulong sa ating kapwa sa oras na ito? Napakasimple lang, mga magulang, mga kapatid. Kung gusto mo makatulong sa iyong kapwa, minsan nga, makapagluto lang ako ng champurado, dadamihan ko lang, pati yung kapwa ko, napapakain ko na. Simple lang yun. Bakit? Kasi kung gusto mo, marami pong paraan. Kapag ayaw mo,
napakarami pong dahilan. Gusto ng Diyos na makatulong tayo sa kabila ng mga krisis na dinadaanan natin. Huwag po tayo mag-alala sa krisis na yan sapagkat meron tayong Christ na siyang sasama at tutulong sa atin. So well guys, mga magulang, mga kapatid, nawa ang mensahe na pinag-usapan natin ngayon ay makatulong upang mas lalo pang tumindi, lumakas pa ang ating pananampalataya upang patuloy tayong makapaglingkod sa Diyos sa kabila ng mga trahedya o krisis na nararanasan natin ngayon. So amen po ba tayo ron? Kung amen, sandali po tayo yumuko at tayo'y manalangin. Papagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga paalala sa amin. Na tunay na sa kabila ng mga nararanasan naming sigalot o mga krisis sa aming mga buhay, marapat lamang na patuloy kami tumingin sa iyong magagawa sa aming mga buhay. Yung manampalataya kami sa iyo, sapagkat alam namin na hindi rito ang buhay namin sa lupa na punong-puno ng lungkot, takot at pag-aalala, kundi sa piling mo na kung saan payapa at maayos. Kaya salamat po amin Diyos sa iyong paalala. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Magandang hapon, umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman po ay nasa panahon na po tayo ng pagkakaloob po ng ikapu at pasasalamat. Sabi po sa mga awit chapter 4 verse 5, magtiwala kayo sa Panginoon at maghandog sa Kanya ng tama. Kaya nasa panahon na po tayo ng pagkakaloob, kuhain na po natin yung ikakaloob po natin sa ating Panginoon, ang ating mga ikapu at pasasalamat. At tayo po lahat ay magsitayo at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming binibless, God. Kaya itong mga hawak namin, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Lord. Patuloy, Panginoon, na magamit ito sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming i-bless sa lahat ng kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ihanda na po natin ang ating mga sarili para po sa banal na hapunan. So well, purihin po natin ang Panginoon sa napakagandang biyaya ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating pinagbulay-bulayan. At sa oras pong ito ay ating pong pagtutuusan naman ng pansin ang banal na hapunan na kung saan alalahanin natin na po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin ang binigay niya, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabaha-bahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mariing ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak nating ng buong kamalayan
na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Nanyahan ko po na lahat ay magsitayo at tayo po'y manalangin at ipanalangin po natin ang tinapay, siyang kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesus at ang grapes na to na siyang kalarawan naman ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, aming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa ibinigay mo pong pagkakataon upang kami po ay muling lumagay sa kalagayang alalahanin namin yung pag-ibig na ipinagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya dalangin po namin ang osya, ang tinapay, at ang katas ng ubas ay iyong pagpalain upang ito po ay maging isang paalala sa amin na mayroong isang Diyos na nagmahal sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakalood po muna tayo. Kung gusto niyo pong lumuhod at kung gusto niyo pong umupo, ay makisama po kayo sa bawat sa amin na siyang gagawin po natin sa oras na ito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap namin mula sa Panginoon. At ibinibigay naman namin sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso. Sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos ang magapunan ay dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So ngayon naman po mga magulang, mga kapatid, naniniwala ko na nakahanda na po ang mga tinapay at ang grapes na ating pong pagsasalu-saluan upang ganapin po natin yung pag-aalala na po sa kamatayan, pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So handa po natin ang tinapay. Na po. Sabay-sabay niyo pong kainin. Ngayon naman po ay sunod natin ang grapes na siyang kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Sabay-sabay niyo pong inumin. Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Naniniwala po ako na tayo bilang mga Kristiyano sa mga krisis na nadadaanan natin ngayon sa kasalukuyan ay patuloy na makita sa buhay natin na tayo ay patuloy na may pagtatagumpay
sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Sus. Sandali po tayo yumuko at tayo manalangin. Salamat po amin Diyos sa iyong pag-ibig, sa pag-asa na patuloy na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, sa pag-aalaala, sa buhay, sa hirap, at sakit at kamatayan ng aming Panginoong Sus. Amen at amen. Ayan, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at minsan paalayan natin ang awit ng ating Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal kita. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at sandali po tayong yumuko at tayo manalangin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan namin, Diyos, sa patuloy na katapatan na ipinagkakaloob mo po sa amin. Sa kabila po ng mga nararanasan namin na krisis sa nagdaang mga buwan at sa kasalukuyan, alam namin, Diyos, na Ikaw ay patuloy na nasa amin at nagbibigay sa amin ng kapayapaan ng aming mga puso. Salamat po amin Diyos sa mga pagsubok na nararanasan namin sapagkat naniniwala po kami na ito po ang siyang nakapagpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Na kami na iyong mga anak ay patuloy na kumilos sa pamamagitan ng aming pagtanaw na ikaw ang Diyos na siyang makakagawa ng magagandang bagay para sa iyong mga anak sa krisis na ito. Kaya dalangin po namin na patuloy na samahan mo po kami at pagkalooban ng kapayapaan ng aming puso na patuloy na maintindihan namin ang mga mensahe mo sa mga krisis na ito namin po nararanasan. Panginoon, pagpalain mo po ang church, ang mga iglesia na patuloy na sumasambat sa iyo at lumalapit upang hilingin na ito po ay na inyo pong tapusin na ang krisis na ito na nararanasan ng buong mundo. Umaasa kami sa iyong kapangyarihan sapagkat alam namin na ang lahat ng bagay na nangyayari ay hindi po nalilingid sa iyo. Kaya kami po ay patuloy na nagpapakumbaba, naniniklod, Panginoon, sa iyong harapan. Na sama-samang lumalapit sa iyo, dumudulog, na inyo na pong ayusin, amin Diyos, at ibalik sa dating
na normal na pamumuhay ang inyong mga anak at ang buong mundong ito. Kaya pinupuri ka po namin Diyos, hindi lang sa oras na ito, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Pagpalain mo rin po, aming Diyos, ang aming gobyerno, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo, sa pangunguna ng mga presidente. Dalangin po namin na pangunahan mo po sila at pagkalooban ng karunungan na nagmumula sa iyo, upang makapagdesisyon sila ng tama sa lahat ng mga bagay na pagdidesisyonan nila para sa kanilang mga nasasakupang mga bansa. Hanggang sa pinakamababang antas ng mga barangay, amin Diyos. Sa mga frontliners na kung saan ay naglalaan ang kanilang mga buhay upang patuloy na makatulong sa ikaayos, upang huwag kumalat, amin Diyos, ang virus na ito. Kaya kami bilang yung mga anak ay patuloy na lang na lumalapit sa pamagitan ng panalangin, amin Diyos. Tulungan mo po ang aming bansa. Tulungan mo po ang buong mundo na patuloy na makarecover, amin Diyos, sa patuloy na krisis, at takot, at pag-aalala na nararanasan. Panginoon, salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasalamatan namin, Diyos, sa kabila ng ganito mga sitwasyon, ay pinapahintulutan mo pa rin kaming sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga mensahe na aming naririnig at naniniwala po kami na ito'y malaking bagay na tulong sa aming buhay espiritual na kung saan ay napapatatag nito ang aming pananampalataya sa nararanasan naming mga krisis sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras pong ito, igawad mo po, Panginoon, sa iyong mga anak na narito ngayon ang iyong mayamang pagpapala at basbas sa pamamagitan ng iyong alipin. Mga magulang at mga kapatid, sa oras na ito, tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang kaaliwan ng banal na Espiritu ang maghari sa inyong mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen at amen.